ibang balita ay mukhang imposible nang maipasa sa Kongreso ang Bangsamoro Basic Law kahit pa itinuturing itong priority bill ni Pangulong Aquino. Naniniwala naman ang ilang grupo at ang European Union na pwede pa rin gumulong ang peace process kahit walang Bangsamoro Basic Law. At nakatutok si Mark Salazar. 3 araw na lamang ang natitira sa Kongreso para ipasa ang Bangsamoro Basic Law at ang pag-asa nitong maipasa ay palabo ng palabo dahil sa kawalan ng quorum. If we are unable to approve this bill, the next generation of legislators will be able to do and approve a bill. We hope we still have time. From the euphoria we had almost 2 years ago when we signed the comprehensive agreement on the Bangsamoro in March 2014 to extreme disappointment today, where we are now confronting the looming probability that there won't be a Bangsamoro Basic Law passed during this Aquino administration. Maging si House Speaker Sonny Belmonte nawawala na rin ng pag-asa kahit pa itinuturing itong prioridad na batas ng administrasyon. Para sa MILF, kung walang BBL, wala nang kasunod ang pagbibigay nila ng 47 high-powered firearms sa third-party decommissioning body. That decommissioning will stop. Definitely it will stop if there is no BBL because that is what is in the agreement. What shall we say? How can we now convince people to remain and be steadfast in the peace process if we fail to deliver what is supposed to be delivered? Ang magkabilang panig sa usaping pangkapayapaan ay kinukumbinsi ng mga NGO at European Union na naniniwalang pwede pa rin ang peace process kahit walang BBL. And the BBL, or BL bar, as we learned, is not in our hands. But the contribution to the changing of the political culture in Muslim Mindanao is in our hands. There is more to the peace process than BBL. Okay? The BBL is important. This is an essential step, but it is not all of the peace process. Mark Salazar, nakatutok, 24 Oras.